Hello guys, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardin ni Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertehan ng buhay. And for today's update and for today's video is gusto kong ibahagi ang naging matagumpay na pagpaparami ko ng isa sa mga halaman na considered lucky charm, Feng Shui houseplant, Vastu, at higit sa lahat, ito po yung tinatawag na magnet plant. Yes po, dahil sa pangalan pa lamang po niya ay talagang maswerte na, mayaman ka na. At ito po ang halaman na siyang magsisilbing trending next year sa taon ng Wood Dragon. Dahil ang halaman na ito ay may kakayahan sa paghaltak ng mga blessing na siyang ipagpapasalamat natin everyday. Ang halaman na ito ay may botanical name na silver quill or Ledebouria socialis at mas kilala sa pangalan na forever rich plant. Yes po, ito po ang halaman na siya magsisilbing daan para po matupad lahat ng ating mga pangarap, panalangin sa buhay. At take note, ang halaman na ito ay wag na wag niyong ilalagay sa direktang sikat ng araw. Full sun exposure po ay hindi maganda para sa halaman na ito. Short background po sa halaman na ito, ang silver quill or Ledebouria socialis po ay ang kanyang mga foliage or dahon po ay nag-iimbak, nag-store po ng tubig, kung kaya po ang labis na tubig. Kapag ipinandilig po natin sa halaman na ito ay hindi nagdudulot, hindi po iyon nakakabuti para sa kanyang mother plant. At wag na wag nyo din po siyang ilalagay sa direktang sikat ng araw para po hindi po mabilis na matuyo ang kanyang mga dahon or foliage. Ito po is best na ilagay hindi po sa kanluran, kumbaga doon sa northeast portion, sa pinakahilagang silangan na lokasyon, dahil yun po ang tumbukan ng napaka-buenas, napaka-swerte, at yun pong lugar na iyon ang nagpro-promote, napaka-kiwaga, at yun po ang nagbibigay daan para po haltakin ang mga matutumal na blessing or biyaya na siyang gusto nating makuha sa ating buhay. I-focus po natin guys, ayan po siya. Ito po ang kanyang top view portion. Bakit nga ba siya magiging trending next year? Dahil considered lucky charm. Yes po, kapag ginawa po natin siyang lucky charm, ilalagay po natin siya sa mga lokasyon, particularly sa harapan na pintuan ng ating bahay, para doon pa lamang po ay salang-sala na ang mga energies na gustong pumasok sa ating bahay. Kapag inilagay mo siya doon sa mismong pintuan, ito po ang magsisilbing protection, dahil sasalain niya po at tatanggalin niya ang mga palipad hangin, yung mga bad omen, yung energies na siyang hindi maganda, negatibo, ay kanyang tinatanggal. Bakit nga ba doon din po dapat ilagay sa ating business para po humaltak ng napakaraming customers, mga services. At kapag nangyari at naglagay po tayo ng halaman mismo doon, ay tiyak na ito po ang magsisilbing daan para po marami po tayong matanggap na mga biyaya sa ating buhay. Ang kanyang malalapad mga dahon po ang siyang sumisimbolo ng kaperahan. Also, yung kanyang mga batik-batik na mga marka, kapansin-pansin po doon sa kanyang dahon po, yung mga bagay na ito, yung mga batik-batik na marka or markings sa kanyang dahon, ito po magsisilbing kasaganahan po ang buenas na dulot neto, dahil ito po ay sumisimbolo at nagrepresenta ng kaperahan sa ating buhay. Ayan po siya. What I really love about this plant guys is that ang halaman na ito is napaparami po sa pamamagitan po ng leaf cutting. Yes, kamangha-mangha po ang kakayahan ng ganitong halaman na forever rich plant. Bukod sa feng shui,
Lucky at Money Magnet po ay tunay nga na hindi po ako makapaniwala dahil ito po is napaparami po sa isang maliit na tangkay ay nakapag-produce ng napakaraming mga anak, supling at suloy. Para mas maging matagumpay ang ating pagpaparami sa halaman na ito, ay gagamit po tayo ng fast draining and absorbing na lupa. Wag po tayong gagamit ng mga lupa na hindi madaling nasisip-sip nito ang tubig dahil prone po iyon sa water stagnant na siyang hindi nakakatulong para sa mabilisang pagtubo ng panibagong halaman na forever rich plant. Labis na tubig kapag kanyang nakuha ay hindi nagiging maganda, at kapag nagkaroon ito ng mabilisang pagkabulok ng ugat, ayun po ang senyales na hindi po natin siya naalagaan mabuti. Ang pagkamatay po ng mga halaman ay hindi po sumisimbolo or nagrepresenta ng isang magandang oportunidad or kapalaran po. See to it na minomonitor po natin, chinecheck po natin ang status ng tubig, ng temperature ng kanyang lupa, yung pinaka medium na lupa, dahil kapag hindi po natin siniguro ang kanilang mga kailangan ay hindi po magiging maganda ang dulot nun sa ating buhay. Ayan po siya guys. Di ba napakaganda po? At ang pinakahuling dapat yung malaman kapag napamulaklak niyo po ito, ang bulaklak niya po ay sumisimbolo, yun pong makapagpapabago ng ating buhay na siyang ipagpapasalamat po natin. Ang puting bulaklak nito ay nagrepresenta ng paggaling, ng kasiyahan, ng isang napakagandang oportunidad na siyang magpapabago ng ating buhay. Dahil ang puting bulaklak niya po, yun pong sumisimbolo ng kapuruhan, ng purity, ng kaputian, ng isang purong intensyon sa ating buhay. At ang puting bulaklak din po, kapag nangyari na napamukadkad po natin, yun po ang siyang tutulong para hindi na po natin maranasan ang paghihikahos, ang pagiging salat sa buhay. Yes po guys, nagulat po kayo. Ang lahat po ng aking mga ibinabahagi ay base lamang po sa aking karanasan or experience. Dahil simula po nung nagkaroon ako ng ganitong halaman ay sunod-sunod na mga blessing po ang dumarating sa aming buhay. Dahil ang mga halaman po ay may buhay at napakaswerte po kung susundin po natin ang mga bagay para sa halaman na to. May mga paraan po tayo, mga bagay na dapat sundin para po mahaltak at makuha natin ang ating mga panalangin, ating mga pangarap ng may agarang solusyon sa ating mga problema po. Ayan siya guys, di ba po? Napakaganda niya. Pagpasensya nyo po medyo hindi po naging maganda ang boses ko dahil po sa pabago-bagong klima sa ating bansa. Maraming salamat guys. Ingat po tayong lahat.